Alam ba ninyo na maging sa political dynasty may payat, mataba at ubis din? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng Ateneo School of Government, may tuturing na payat ang isang political dynasty kung sunod-sunod na mga membro ng iisang pamilya ang nanunungkulan sa pwesto. Fat o matabang dynasty kapag dalawang membro ng pamilya ang magkasabay na nanunungkulan. Obese o sobrang tabang dynasty naman daw kapag tatlo o higit pang magkakaanak ang sabay-sabay na nakaupo sa pwesto. Kaya panawagan ng ilang grupo sa Korte Suprema, obligahin na ang Kongreso na magpasa ng batas laban dyan. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Hiling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa inihain nilang petition for certiorari and mandamus, utusan ng Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong nakasaad sa batas. Pero puna ng mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas. Pununaan nila ang gobyerno na mga nahalal na ang tila kwalifikasyon lang imbis na karakter at kakayahan ay ang pinanggalingang pamilya. Kung tutuusin, mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain sina Senator Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Long overdue na task ng Kongreso na isabatas yan. Siyempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Paniwala rin ng ilang mababatas, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso magpasa ng batas. Kabilang sa naghayag, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. It's not for the Supreme Court to compel. While the Constitution says that there is a prohibition against the dynasty under a bill passed by Congress. It does not state a timeline when Congress will pass it. Duda rin ng isang political scientist sa pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Lalo't 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty base sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kung iaasa lang po natin sa Kongreso ang pagpasa nitong panukalang ito, it's like asking Dracula to guard the blood bank, no? So talagang it's alam po natin ang Kongreso po ay cesspool of political self-interest. No? Wala pang tugon ang mga liderato ng Kamara at Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Minority Leader Pimentel, naniniwala siyang darating din ang panahon na may isasabatas ang anti-political dynasty bill, lalo't unti-unti raw namumulat ang mata ng mga botante. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.